Nagmamadali kong tinawagan ng number na ibinigay ni Linda. Hindi naglaon ay agad iyong sinagot sa kabilang linya. Hello? Boses ng nanay ko. Halos maiyak ako nang marinig ko ang boses nito. Inay, wika ako agad. Diyos ko, ikaw ba yan, Kylie? Anak ko? Inay. Pagtawag ko rito kasabay ng pagtulo ng luha ko sa aking mga mata. Kumusta po kayo, Inay? Ayos lang kami, anak. Ikaw ang inaalala ko. Kung nasa maayos ka bang kalagayan ngayon, gusto ko na namin makasama ng mga kapatid mo, Kylie. Magkakasama na tayo, Inay. Maghintay ka lang. Wika ko. Kasama mo ba si Kiefer? Tanong ni Inay. Opo, Inay. Sagot ko. Nasaan ka ngayon, Kylie? Tanong nito. Dito po ako dinala ni Kiefer sa Pampanga, Inay. Wika ko sa aking mahal na ina. Sigurado ka sa Pampanga ka dinala ni Kiefer? Tanong nitong muli sa akin. Opo, Inay. Pampanga po at sigurado po ako. Diyos ko, Kylie, anak. Nandito rin kami sa Pampanga. Laging pumupunta dito si Kiefer upang magdala ng mga pagkain namin. Talaga po, Inay? Tuwang-tuwa na bulalas ko. Anak, kausapin mo si Kiefer na kung pwede. Dalawin mo naman kami dito. Gustong-gusto ka na namin makita ng mga kapatid mo. Papayag naman siguro iyon at tingin ko naman ay mabait na bata si Kiefer. Pahayag ng inay ko. Inay, gusto ko po sana magpakalayo-layo. Yung hindi na ako makahanap ni Kiefer. At gusto ko po kayong isama sa akin pag-alis. Simpleng buhay lang po ang gusto ko, Inay. Ayoko nang magulo. Malungkot kong wika. Sige anak, sasama kami sa'yo. Gusto ko namin makasama ng mga kapatid mo. Maraming salamat, Inay. At kapag matutuloy na tayo, itatawag ulit ako sa iyo, Inay. Upang ipaalam sa inyo kung kailan ang balak natin pag-alis. Pahayag ko. Hindi naman nagtagal ang pag-uusap namin. Baka kasi makita pa ako ni Kiefer. Ang kailangan ko na isipin ay kung paano ako makakaalis dito. Agad akong pumasok sa kabahayan at nakita ko nag-uusap sina Kiefer at Eva. Kaya nilampasan ko lamang ang mga ito. Sa kabagay naman silang magsama. Parehas silang may mga saltik sa utak. Basta ako, gagawin ko ang lahat makaalis lang sa bahay na ito. Agad ko namang ibinigay ang cellphone kay Nay Zelda at pumasok na ako sa kwarto. Mas mabuti pang matulog na lang kaysa makipagplastikan sa kanila. Nagising lang ako sa putok ng baril na narinig ko kaya bigla akong kinabahan. Meron na naman bang kalaban si Kiefer at nakapasok na dito sa loob ng asyenda? Lumabas ako ng kwarto upang tingnan ko ano nangyayari sa labas. Dahil narinig ko rin na may nagkakagulo. Kaya sumilip ako sa pinto para tingnan kung anong nangyayari. Oh my God! May ako sambit. Hindi ko may galaw ang mga paa ko. Parang namanhid ito dahil sa aking nakita. Kahit gusto kong tumakbo pabalik sa kwarto ko, hindi ko magawa. Bakit may mga tao ang nakagapos at pinahihirapan ni Kiefer? Anong kasalanan ng mga ito? Ito ba ang totoong Kiefer? Wala siyang puso at madali para sa kanya na patayin ng isang tao nang walang kalaban-laban. Naramdaman siguro nitong may nanonood sa kanya kaya biglang lumingon ito sa gawi ko. Pumasok ka sa loob, Kylie! Malakas na sigaw nito na may kasamang malamig na tinig. Pero hindi pa rin ako umaalis sa aking kinatatayuan. Ewan ko ba kung bakit hindi ko maigalaw ang aking mga paa? Dahil ba natatakot na ako kay Kiefer? Sa tunay nitong katauhan? Zelda, ipasok ba si Kylie sa loob ng bahay? Muling sigaw ni Kiefer kay Nay Zelda. Bigla kasing sumulpot si Nay Zelda sa harapan ko at niyaya na akong pumasok sa loob. Ngunit hindi ko maihakbang ang aking mga paa. Kylie, pumasok na tayo sa loob. Hindi ka pwede dito sa labas. Nag-aalalang wika nito. Gustuin ko man pumasok pero hindi ko magawa. Tila nakadikit na ang mga paa ko. Sobrang lakas din ang kabog ng aking dibdib. Diyos ko po, Kylie. Nanginginig ka at ang lalamig din ng mga palad mo. Ano nangyayari sa'yo? Nora? Nora! Magdala ka agad ng tubig dito. Bilisan mo! Dinig kong sigaw ni Nay Zelda. Hindi na rin ako makapagsalita. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin. What's going on, Zelda? Tanong ni Kiefer at ramdam ko lumapit ito sa akin tabi. Lord, nalalamig po siya at nanginginig ang buong katawan. Wika ni Nay Zelda nang may pag-aalala. Umikit ako ng mga mata dahil hindi ko na kayang pigilan ang nanghihina kong katawan at tila hinihila ako sa dako pa roon at palalim ng palalim. Ngunit ramdam kong may sumalo sa nanghihina kong katawan.
Kylie! Yun na lang ang tangi kong narinig hanggang sa lamunin na ako ng karimlan. Nagising ako sa 2 tao nag-uusap pero hindi ako nagtangka na magmulat ng mga mata. Pinakinggan ko lamang ang mga pinag-uusapan ng mga ito. Kumusta siya, Saavedra? Dinig kong tanong ni Kiefer. Natakot lang siya, Crimson, kaya bumilis ang tibok ng kanyang puso. Kaya nahimatay. Kailangan pa rin niya mag-ingat dahil ang takot ng isang tao pwedeng mauwi sa kamatayan. Pahayag ni Saavedra. Robert, narinig kong bulalas ni Kiefer. Hindi pa ba siya buntis? Muling tanong ni Kiefer sa kausap nito. Diyos ko po, nakakahiya sa kausap nito. Mabuti na lamang at nakapikit pang aking mga mata. Wala pa ko nakikitang sign na buntis siya, Crimson. Kung ako sa'yo ay bilis-bilisan mo, pre. Ang bagal mo. Kailangan bago sumapit ang edad mong 35 years old, ay may tumatawag na sa'yong daddy. Pangaasar ng doktor. Kung tapos ka ng gamutin siya, lumayas ka na sa bahay ko, Saavedra. At baka magising na si Kylie at maabutan ka dito sa loob. Pagtataboy nito sa doktor. Oo, pre. Pagkatapos mo akong abalahin, yan lang sasabihin mo sa akin. Reklamo ng lalaki. Shhh! Ang dami mong reklamo. Nagbabayad ako sa pang-abala ko sa'yo, kaya umalis ka na. Dinig kong asik ni Kiefer sa kausap niya. Narinig kong tumawa lang ang doktor bago lumbas ng silid ko. Lord, pinatatawag niyo raw po ako? Dinig ko ang boss ni Nay Zelda. Bantayan mo siya. Kung magising, huwag mo munang palalabasin, Zelda. Wika ni Kiefer. Sige po, Lord Kiefer. Tugon ni Nay Zelda. Bahala kayo sa buhay niyo dahil wala akong balak magbulat ng aking mga mata. Mas maganda po magtulog-tulugan na lang ulit ako kaysa makipag-usap kay Kiefer. Nakakainis na. 4 na araw na ako nandito sa kwarto ko mula nang mawalan ako ng malay. Hindi pa rin ako makalabas. At sa 4 na araw na iyon hindi pa rin nagpapakita sa akin si Kiefer. Sinusubukan ko lumabas kaso may mga bantay naman sa pinto ng silid ko. Kylie, kumain ka na. Dinala na kita ng pananghalian mo. Wika ni Nay Zelda. Nay Zelda, gusto ko pong lumabas. Nakakainip dito sa kwarto ko. Wika kong nakikiusap. Iha, bawal ka muna lumabas ngayon. Tura nito. Bakit ba ayaw kong palabasin na lalaki iyon? Tanong ko. Magpahinga ka daw muna, Kylie. Yun nabilin niya at huwag ka munang lumabas na yung silid. Sundin mo lamang siya, Kylie. Nakasamangot akong tumingin sa labas ng bintana. Paano ako makakaalis kung hindi ako makakalabas ng silid ko? Tumingin ulit ako kay Nay Zelda. Yung mga pinahihirapan ni Kiefer. Sino ba ang mga iyon? At anong kasalanan nila kay Kiefer? Tanong ko. Tumingin muna sa akin si Nay Zelda bago muling nagsalita. May ginawa silang kasalanan na hindi nagustuhan ni Kiefer at sobrang ikinagalit iyon ng binata. Bakit hindi na lang po ipinakulong ni Kiefer kaysa naman saktan at pahirapan ng labis, Nay Zelda? Wika ko. Iha, Kylie, para kay Kiefer, siya ang batas at walang pwedeng sumuway sa kanya. Pahayag nito. Mali naman ang ginagawang pagpaparusa ni Kiefer sa mga tao. Dapat pinakulong na lang niya. Malungkot kong wika. Maintindihan mo rin si Kiefer balang araw, Iha. Lalabas muna ako, Kylie. Babalikan kita dito mamaya at ubusin mo mga hinanda ko sa iyong mga pagkain. Saka ang payat-payat mo na. Wika ni Nay Zelda. Sige po. Tugon ko. Bumukas muli ang pinto at pumasok si Eva at may kasama itong babae. Kung hindi ako nagkakamali ay nasa edad 50s na ito. Siya ba ang bagong babaeng sinasabi mong kinuhumalingan ni Kiefer? Tanong ng babae kay Eva. Oo, tita. Siya nga. Sagot ni Eva. Sige na, Eva. Lumabas ka na. May sasabihin na ako sa babaeng ito. Wika ng babae. Okay, tita. Nakangisi pa nga si Eva nang lumabas ng aking kwarto. Lumapit sa akin ng babae. Tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Hindi kita gusto para sa pamangkin ko. Tahasang sinabi niya. Mukhang matapobre ang tiyahe ni Kiefer. Anong pangalan mo? Tanong ng babae sa akin. Kylie Sandoval po, mama. Magalang na sagot ko. Nakita kong tumangutango pa ito habang nakataas ang kilay. Hindi ko alam kung bakit kumuha pa si Kiefer ng babaeng may pagkakahawig sa malanding sa Sheena. Bulalas nito. Bigla itong tumitig sa aking muka. Sa biglang tingin lang pala. Narinig ko pang bulong nito. Ma'am, kung ayaw niyo po sa akin para kay Kiefer, baka pwedeng matulungan niyo ako makaalis dito.
Wika ako kahit kinakabahan. Nagulat pa nga ito sa aking mga sinabi. Sige, habang wala pa dito si Kiefer. Wika nito. Naku, salamat po ma'am. Wika akong tuwan-tuwa. Tumalikod na ito upang lumabas ng silid ko. Nakita ko pa nga ang pagtataka sa mukha nito. Patawad Kiefer kung halos akong walang paalam. Bulong ko. Ngayon ay naiintindihan ko na kung bakit ayaw mo akong pakawalan. Una, dahil may pagkakahawig kami ng babaeng mahal mo. Pangalawa, ay dahil ako ang susi upang makamit mo ng tuluyan ng pagiging mafia lord. At wala nang aagaw sa iyong trono. Ayokong gamitin mo ako, Kiefer. Kahit na mahal kita. Dahil ayoko maging panakibutas mo lamang. Kailan na balak mong pag-alis? Bungad agad ng tita ni Kiefer. Pwede po ba ngayong araw? Sige, dahil bukas ay nandito na si Kiefer. Wika ng ginang. Pwede po ba ako makahiram ng cellphone? Kakausapin ko lang po ang pamilya ko. Agad namang inabot sa akin ang cellphone kaya dali-dali ko tinawagan ang number ng nanay ko. Hello, inay? Oh, Kylie anak, ikaw ba iyan? Opo, ako po ito inay. Ngayon na po tayo aalis kaya humanda na po kayo. Sa simbahan po tayo magkita, yung malapit sa bayan. Wika ko. Sige Kylie, hihintayin ka namin doon. Wika ng nanay ko. Sige po inay, mag-iingat po kayo. Wika ko at nawala na sa kabilang linya si inay. Salamat po ma'am. Wika ko sabay abot ng cellphone nito. Kunin mo ito. Alam kong magagamit mo ang halagang ito sa iyong pag-alis. Kinuha ko ang sobra na ibinigay nito at tinignan ko ang laman noon. Nakita kong pera ito kaya binalik ko dito ang sobra na may lamang pera. Hindi ko po matatanggap iyan ma'am. Wika ko. Nagulat ito sa ginawa ko pero kinuha rin ang inabot ko sobra at hindi na ipinilit na ibigay sa akin. Hindi ko po malilimutan ang ginawa niyong pagtulong sa pag-alis ko dito sa bahay ni Kiefer, ma'am. Maraming salamat po. Magalang na wika ko. Hindi pa rin ito nagsasalitang nakatingin lamang ito sa akin. Pwede ka na lumabas. Wala na ang mga tauhan ni Kiefer saka galingan mo magtago dahil kilala ko ang pamangkin ko. Hindi iyon titigil hanggang hindi nakukuha ang gusto. Oras na makuha ka pang muli ni Kiefer ay hindi na kita matutulungan pa. Sige na, umalis ka na habang natutulog pa ang tauhan ni Kiefer. Utos nito sa akin. Salamat po. At bigla ko yumakap dito bago umalis. Bilang pasasalamat lamang ang aking ginawa. Pansin ko na parang natuod ito. Mamiti pa ako bago nagmamadaling lumabas ng kwarto. Nakita ko pa nga si Evan na nakaupo sa sala. Nakangisi itong tumingin sa akin. Galingan mong magtago. Kylie Sandoval. Dahil oras na makuha ka muli ni Kiefer ay baka hindi ka na makatakas pang muli. Umiiling pang wika nito. Salamat. Wika ko na ikinagulat pa nito. Nakangiti ako lumabas ng gate. Yes! Malaya na ako. Malakas kong sambit. Lakad takbo ang ginawa ko para lang makaalis agad sa lugar ni Kiefer. Hingal na hingal ako na makalabas ng asyenda ng lalaki. Nakita kong may paparating na tricycle kaya mabilis ko itong pinara. Sa simbahan po ako, Manong. Wika ko at dali-daling sumakay. Nang makarating sa simbahan ay agad ako nagbayad sa driver. Hindi ko na nga kinuha ang sukli ko. Nagmamadali akong bumaba. Pumasok muna ako sa simbahan upang makapagdasal at makapagpasalamat sa panibagong araw ng buhay ko. Nang matapos ako magdasal ay agad akong pumunta sa gate dahil doon ko hihintayin ang pamilya ko. Mamaya ko na lang iisipin kung saan kami pupunta nila inay. Ang mahalaga ay makaalis kami rito. Umupo muna ako sa tabi ng matandang babae na may dalang kariton. Nakita ko may laman ang kariton ng bote at dyaryo. Naantig ang puso ko sa awa sa matanda. Dapat ang matatanda ay nasa bahay na lamang at nagpapahinga. Ngumiti ako dito nang tumingin ito sa gawi ko. Pansin kong tila may masakit ito sa katawan. Kaya lumapit ako dito upang alamin kung anong problema nito. Lola, may masakit po ba sa'yo? Tanong ko. Nagugutom na ako, iha. Kagabi po walang laman ng tiyan ko. Wika nito. Awa ang naramdaman ko para kay Lola. Dito ka lang, Lola. Ibibili kita ng makakain mo. Nagmamadali akong umalis sa harap nito. Nakakita naman agad ako ng kainan kaya umorder ako ng pagkain ng matanda. Pagkabili ko ng pagkain ay agad akong bumalik sa pwesto ng matanda. Kumain po muna kayo, Lola, at inabot ko rito ang kanin at ulam at sinamahan na rin ng tubig. Maraming salamat sa iyo, iha. Wika nitong maluha-luha. Ngumiti ako rito. Iha, kailangan ko nang umalis para maibenta ko na itong mga bote kong dala.
Wika nito nang matapos sa pagkain. Kumuha ko ng 1,000 at iniabot ko sa matanda. Umuwi na po kayo, Lola, at magpahinga. Sabi ko dito. Maraming salamat sa iyo, Iha. Sana ipagpalain ka ng Panginoon sa iyong kabaitan. Umalis na ito sa harap ko habang tulak-tulak ang kariton. Puno ng awa ang aking puso. 2 oras na ako naghihintay dito pero wala pa rin sila, Inay. Asa na ba kayo, Inay? Bulong ko. Kinakabahan na ako. Baka nahuli na sila ng mga tauhan ni Kiefer. Bigla ako napatingin sa mga paparating na magagarang sasakyan. Kilalang kilala ko kung sino ang may-ari noon. Naloko na po, kaya nagmamadali ako nagtago sa isang puno. Abot-abot din ang kaba ng aking dibdib. Sumilip ako upang tingnan ko kung si Kiefer nga iyon. Lumaki ang mga mata ko nang bumaba si Kiefer, ganoon din ang mga tauhan nito. Akala ko ba bukas pa ang dating nito? Bakit nandito na agad ito? Kailangan ko mag-ingat, baka makita ako. Bilisan niyong hanapin si Kylie at dalhin niyo sa akin. Galit na sabi ni Kiefer. Naku Kylie, huwag kang mapapakita sa kanila. Kausap ko sa aking sarili. Nakita ko lumakad sila papunta sa simbahan kaya nagmamadala ko umalis sa pwesto ko at tumakbo palayo. Tom, Kylie, galingan mo magtago. Kasi pag nahuli kita, sisiguraduhin kong hindi ka na makakawala pa. Galit na sigaw ni Kiefer. Nakita ko si Lola na nagtutulak ng kariton kaya lumapit ako rito. Lola, pwede ba akong magtago sa loob ng kariton mo? May mga humahabol lang po sa akin. Pakiusap ko sa matanda. Sige, Iha, at tatabunan kita ng mga karton. Wika ng matanda. Dali-dali naman akong pumasok sa loob ng kariton. Hindi maganda ang amoy pero kailangan pagtiisan ko upang makatakas ng tuluyan kay Kiefer. Lola, may nakita po ba kayong babaeng dumaan dito? Narinig ko na may nagtanong sa matanda. Yung babaeng tumatakbo ba, mga iho? Tanong na matanda. Opo, Lola. Nakita ko lumiko doon sa kaliwang kanto. Bilisan niyo at baka hindi niyo na maabutan. Wika ni Lola. Salamat, Lola. Wika ng mga tauhan ni Kiefer. Nakahinga ako ng maluwag nang umalis na ang mga ito. Iha, pwede ka na lumabas, ulan na sila. Pagtawag sa akin ng matanda. Kaya nagmadala akong umalis sa loob ng kariton. Maraming salamat po, Lola. Wika ako rito. Saan ka ba pupunta, Iha? Tanong nito. Hindi ko nga po alam kung saan ako pupunta, Lolo eh. Ang gusto ko lang po ay makalayo sa mga humahabol sa akin. Pag-amin ko rito. Kung gusto mo ay sumama ka na lang sa akin. Malapit lang naman ang bahay ko rito, saka baka makasalubong mo mga humahabol sa'yo. Naku, maraming salamat po, Lola. Bilisan mo, Iha, at baka bumalik na sila at hindi ka na makatakas pa mula sa mga taong iyon. Sige po. Pagsagot ko sa matanda, ako na nagtulak ng kariton para mas mapabilis kami. Hindi nagtagal ay nakarating kami sa maliit na bahay ng matanda. Iha, pagpasensyahan mo na ang bahay ko kung maliit lang. Hingi nito ng pangunawa sa akin. Naku, ayos lamang po iyon, Lola. Sanay po akong tumira sa ganyang bahay at natutulog din po ako sa papag kahit karton lang ang sapin. Ayos na po sa akin. Sabi ko sa matanda para hindi na ito mag-alala o mahiya sa akin. Totoo naman ang aking sinabi. Nasanay ako matulog sa papag kahit walang sapin. Hindi rin naman kami mayaman at isang kahig isang tuka rin kami. Lola, tawagin na lamang po ninyo akong Kylie. Pagpapakilala ko rito. Ako naman si Lola Nida. Pagpapakilala rin ito sa akin. Agad na niyaya ko ni Lola sa loob ng munti nilang tahanan. Kung tutuusin ay mas masarapan tumira sa mga ganitong bahay. Pagpasok namin sa loob ay sobrang napakalinis nito. Wala akong nakikitang kahit na isang kalat. Napakaaliwalas din ng loob. Lola, sino pong kasama mo dito sa bahay mo? Tanong ko sa matanda. Ang nag-iisa kong apo. Sagot nito. Nasaan po bang apo nyo? Tanong kong muli. Nandun pa sa simbahan. Baka hindi pa nauubos ang tindin niyang sampagita, kaya hindi pa bumabalik. Habang hinihintay natin siya, maligo ka muna, Kylie. Nandun sa likod bahay ang poso. Maiwan muna kita at ikukuha kita ng maisusuot mo. Pahayag ng matanda. Sige po. Tugon ko. Bumuntong hininga muna ako. Bigla din pumasok sa aking isipan sila inay. Paano ko kaya sila makakausap? Nag-aalala ko sa kalagayan nila. Lumakad ako patungo sa poso upang maligo. Hindi naman ako nagtagal sa aking paliligo. Isinuot ko rin ang damit na ipinaharam sa akin. Lola? Lola Nida? Nandito na po ako. Narinig kong sigaw ng isang babae. Oh, apo, nandito ko na pala. Wika ng matanda sa batang babae.
Lola, hindi na naman naubos ang aking panindang sampagita. Malungkot na wika ng dalagita. Ayos lang iyan na po. Meron na tayong pagkain ngayong gabi. Sagot ng matanda. Nabaling ang tingin sa akin ng batang babae. May pagtataka sa kanyang muka kaya magaan akong ngumiti rito. Sino po siya, Lola? Tanong nito. Hi, ako si Kylie. Pakilala ko. Napansin kong ngumiti rin siya sa akin noong nagpakilala ko. Ako naman po si Nana, Ate Kylie. Pakilala rin nito sa akin. Sige na apo, magbihis ka na at nang makakain na tayo ng hapunan. Singit naman ni Lola Nida. Ay Lola, kanina meron nagkakagulo sa simbahan. Parang meron silang hinahanap. Saka mga armado sila. Kwento ni Nana. Bigla akong kinabahan sa kwento ng bata. Mukhang alam ko na kung sino ang sinasabi nito. Nandun pa ba sila nung umalis ka, apo? Opo, nandoon pa po sila nung umalis ako. Medyo natakot nga ako, Lola, dahil yung gwapong lalaki, galit na galit. Narinig ko din na wag daw babalik nang hindi nakikita si Miss. Wika ni Nana. Tumikim muna ako bago umimik. Hindi mo ba narinig ang pangalan noong babae? Tanong ko. Hindi po ate. Ang tanging narinig ko lang ay Miss na binanggit ng isang kasama noong gwapong lalaki. Sagot sa akin ni Nana. Tumango lamang ako rito. Nakaramdam ako ng kaba. Ano pa kayang kailangan sa akin ni Kiefer? Kailan ba niya ako titigilan? Hala, sige, kumain na tayo mga apo. Nang makapagpahinga na tayong lahat. Wika ni Lola Nida. Sabay-sabay kaming dumulog sa munting kusina upang kumain ng hapunan. Masayang nagkukwento si Nana kaya panay ang ngiti at ang uko rito. Pagkatapos kumain ay tumulong din ako sa pagliligpit ng mga kinainan namin at si Lola Nida ay pinagpahinga ko na lalo at matanda na rin ito. Agad akong niyaya ni Nana sa munting kwartong kasya kaming tatlo. Magkakatabi kami sa iisang papag. Kasya naman kami rito. Kailangan ko muna ipahinga ang aking isip. Bukas ko nalang iisipin ang mga dapat kong gawin. Nagising akong wala na ang maglola sa akin tabi. Napasarap ang tulog ko kaya hindi ko sila namalayang bumangon na. Kaya bumangon na rin ako upang pumunta sa kusina. At doon ko nakita ang maglola na naghahanda ng almusal. Halika na Kylie, kumain na tayo. Pagyaya sa akin ni Lola Nida. Agad na dumulog ako sa hapagkainan at sabay-sabay na muli kaming nag-agahan. Ako na rin ang nagpresentang maghuhugas ng plato. Ayaw pa nga pumayag ni Lola Nida ngunit sadyang makulit ako. Kylie, aalis muna ako. Pupunta muna ako sa bayan at bibili din ako ng bigas natin. Titingnan ko rin kung nandoon pa ang mga naghahanap sa'yo. Wika ni Lola Nida. Maraming salamat po Lola. Sa tulong niyo sa akin, tatanawin ko pong utang na loob ito. Ani ko rito. Walang anuman Kylie. Alam ko may dahilan ka kaya tumakas ka sa mga humahabol sa'yo. Hindi na ako magtatanong pa sa'yo Iha. Dahil tingin ko naman sa'yo ay isa kang mabuting babae. Huwag ka nalang muna lumabas ng bahay Iha. Paalala nito sa akin bago lumabas ng bahay. Opo. Magalang na sagot ko. Ngunit agad ko itong tinawagan. Lola Nida. Bakit Kylie? Tanong nito. Agad kong kinuha ang pera sa aking bulsa at ibinigay sa matandang babae. Nagulat pa nga ito sa aking iniaabot. Pandagdag po sa mga bibilhin niyo, Lola. Wika ko. Ang dami naman ito, Kylie. Nahihiyang wika nito. Bumili ho kayo ng maraming bigas at mga groceries para po makapagpahinga kayo ng medyo matagal dito sa bahay, Lola. Sabi ko sa matanda. Nakaipon ako sa mga ibinibigay na pera sa akin ni Kiefer. Kung tutuusin, pwede na ako magtayo ng kahit maliit na grocery store. Ngunit ang aking balak ay napako dahil sa kagagawa ni Kiefer. Ang walang hiyang lalaking iyon. Hindi ko alam kung bakit pa ako hinahabol. Pansin ko namang nagsasawa na ito sa akin. Tumingin ako kay Lola Nida. Alanganin pa nga nitong kinuha ang pera. Kaso pinagpilitan ko lang talaga dito. Agad na itong umalis sa aking harapan. Hindi pa nagtatagal ay narinig ko ang boses ni Nana. Ate Kylie! Ate Kylie! Pagtawag ni Nana. Bakit Nana? Tanong ko. Ikaw po bang hinahanap ng gwapong lalaki? Tanong nito. Nagulat ako sa tanong nito. Bigla din kumabog ang dibdib ko. Paano mo naman nasabing ako iyon? Tanong ko dito. Kasi po narinig kong binanggit ang pangalan na Kylie. Tapos natanong ko saan lugar nandoon. Hindi ko na po naintindihan dahil nag-i-English na po yung gwapong lalaki. Lagot na. Mahina ako sambit. Nana, pwede mo ba akong samahan sa bayan? Tanong ko rito. Oo naman po. Magalang na sagot nito. Baka meron ka dyan na pwede kong itabon sa aking mukha, Nana. Alam mo naman, matanda sikat ang araw ngayon.
Wika ko. Ay, saglit lang po, hanapin ko ang balabal ni Lola. Wika nito. Ate Kylie, pwede na po ba ito? Tanong nito. Oo, pwede na yan. Akin na makaalis na tayo. Wika ko. Todo ang dasal ko na sana hindi ako makita ni Kiefer. Kailangan ko rin kausapin si inay. San ba dito may telepono? May gusto lamang akong kausapin. Tanong ko kay Nana. Ate Kylie, meron po doon Sabay turo nito sa isang malaking tindahan kaya nagmadala akong lumapit doon at upang makitawag. Tanda ko naman ang number ni inay kaya madali ko lamang itong natawagan. Mabilis naman itong sinagot iyon. Hello? Boses ni inay. Inay, si Kylie po ito. Wika ko. Kylie, nasan ka ngayon? Diyos ko anak, patawad hindi kami nakaalas dahil hinarang kami ng mga tauhan ni Kiefer. Wika ng aking ina. Bigla ko nang hina sa aking nalaman. Kaya man pala hindi nakarating sila inay at halos 2 oras ako naghintay dahil sa kagagawa ni Kiefer. Paano nalaman ni Kiefer ang plano namin ni inay? Ang akala ko bukas pa ang dating nito. Bakit biglang sumulpot ko saan kami magkikita ni na inay? Kylie anak, nandyan ka pa ba? Tanong ng inay ko. Opo inay. Malungkot kong sagot. Anak, nagkita na ba kayo ni Kiefer? Dumating po siya kanina, inay, kung saan tayo magkikita. Mabuti lang po't nakatakas ako. Sagot ko. May mga nagpunta rito kanina at hiniram pa nga itong cellphone ko. Tapos nakita kong binuksan nila pero agad yung ibinalik sa akin. Pahayag ni inay. Ho? Bulalas ko. Anak ng toko. Alam ko may inilagay sila sa cellphone ng inay ko. Sige po inay, ibababa ko din po itong telepono. Mag-iingat kayo. Wika kong kabado ang tinig. Nana, doon tayo sa tagong lugar. Pakiusap ko rito. Ate Kylie, bakit? Tanong nito. Mamaya ko na ipaliliwanag sa'yo. Bilisan mo, Nana. Wika ko. Kaya dali-dali kami tumakbo papunta sa tagong lugar upang hindi kami makita ng mga tauhan ni Kiefer. Malakas pa naman ang pang-amoy ng lalaking iyon. Ano nangyayari sa'yo, Ate Kylie? Tanong nito. May mga humahabol sa akin, Nana. At tama ang hinala mong ako ang hinahanap ng mga nakitabong lalaki. Ah, yun pong gwapo lalaki? Saka bakit kayo nahabol, ate? Siguro naman ay mahal ka nung gwapo kayo nahabol ka, ate. Nana, hindi lahat ng hinahabol ay mahal na agad. Malay mo ay may gusto lang kunin. Wika ko. Ah, hindi ko maintindihan, Ate Kylie. Wika nito. Palang araw, maunawaan mo rin ako, Nana. Sagot ko. Nana, mauna ka nang umuwi at baka nandoon na si Lola Nida. Wika ko. Hindi ka ba sasabay sa akin umuwi, ate? Tanong nito. Mauna ka na, Nana. Susunod ako mamaya. Hihintayin ko lamang na makaalis sa mga humahabol sa akin. Sige, Ate Kylie. Mag-iingat ka, ha? Wika nito. Kunin mo ito, Nana, at ibigay mo kay Lola Nida upang hindi na siya magbote at dyaryo. Magagamit niyo ang perang iyan, Nana. Itago mong mabuti at baka mawala. Wika ko. Ate, maraming salamat. Wika nito. Sige na, Nana. Umalis ka na. Susunod din ako. Wika ko. Ate Kylie, hihintayin kita. Wika nito. Huwag mo akong hintayin, Nana. Wala kasing kasiguraduhan kung makakasunod pa ako. Wika ko. Mag-iingat ka, Nana. Alagaan mo, lola mo. Wika ko. Hindi mo na ako lumabas. Mahirap na at baka nandyan lang sa tabi-tabi sila Kiefer. Nagugutom na rin ako dahil panay ang kulo ng tiyan ko. Saan kaya ako pwedeng kumain dito? Inayos ko muna ang balabal na suot ko upang walang makapansin sa mukha ko. Siguro ipupunta muna ako ng banyo para maayos ko ang balabal. Hindi pwedeng dito ko ayusin. Baka may makakita sa akin. Nakakita naman agad ako ng CR at dali-daling pumasok sa loob. Nakita kong may mga babae ang kinikilig habang nag-uusap. Kaya nakinig lang ako sa usapan ng mga ito. Grabe girls, ang gwapo talaga ni Mr. Crimson. Bakit kaya nandito siya, no? Tanong ng isang babae. Parang meron silang hinahanap kasi maraming tauhan ang kasama niya. Sagot naman ang kausap nitong babae na naka-blonde ang buhok. Napaunat bigla ang likod ko sa mga narinig kong usapan ng mga babae. Kaya nagmadali ako lumabas ng CR upang maghanap ng makakainan sapagkat nagugutom na talaga ako. Agad naman ako nakakita at pumasok sa loob ng restaurant. Sa pinakasulok ako pumasto. Tinawag ko ang waiter at umorder ng pagkain. Hindi naman nagtagal ay natatanaw ko na agad ito na papalapit na sa akin. Mama, heto na pong order niyo.
Wika ng waiter na nagdala ng order ko. Thank you. Wika ko. Kailangan ko magmadaling kumain para makaalis na ako sa lugar na ito. Sweetheart, did you miss me? Nagulat ako sa biglang sumulpot sa harap ng table na kinakainan ko at umupo din ito. Kiefer? Bulalas ko pero pansin ko'y ako lamang ang halos nakarinig sa sinabi ko. Yes, I am. Sweetheart. Nakangising wika nito pero nakikita ko sa mata nito ang babala. Kaya bigla akong kinabahan kay Kiefer.